Kasunod ng utos ng Pangulo na busisiin kung paano umanong naibenta ng palugi ng NFA ang mga bigas sa ilang pinaborang trader, nag-iimbestiga na rin ang isang komite sa Kamara. Paliwanag ng isa sa 100 nasuspindi dahil sa issue, sumunod sila sa patakarang dati na raw ginagawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. So we have taken the safe measure of suspending all of those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings such as... Pinasusuri na ng Pangulo ang mga pamamaraan sa National Food Authority kasunod ng suspensyon ng higit 100 mga opisyal nito na sangkot umano sa patalong pagbebenta ng mga bigas nito sa mga pinaborang trader. Gustong busisiin ng Pangulo kung paano ito ginawa nang walang board approval at pakikipag-ugnayan sa Agriculture Department at sa gabinete. Sa Kamara naman nagsimula ng motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food. November, December, ikot ng ikot ang House leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang? You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus. Ayon sa House Committee on Agriculture and Food, may mga dokumentong nagpapakita na sa halip na 75,000 na bags ng bigas, maaaring 150,000 na bags ang binenta ng NFA. Mahigit 107 million pesos ang lugi ng gobyerno sa taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura dahil ibinenta ito ng 25 pesos per kilo imbes na 39 pesos per kilo para mabawi ang gastos. Sabi na naghain ng reklamo, hindi raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NFA. Kasama na po ang bigas. Paglabag umano ito sa Government Procurement Reform Act ayon sa isang Deputy Majority Leader. Pero sabi ng Commission on Audit o COA, hindi na ito sakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil hindi ito procurement kung hindi disposal. Sabi rin ng suspendidong administrator ng NFA, hindi kailangan dumaan sa bidding ang pagbebenta batay sa COA Circular 1989-296. Kaya hindi rin nagpapabid ang mga sinundan niyang administrator. Ang patakaran umano, kailangan ibenta ang bigas na nagsisilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para masigurong ligtas pang kainin. We follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously managed. Gayunman, pinuna pa rin sa pagdinig kung bakit binenta ito sa 2 private trader imbis na ialok sa mga government agency na kailangan ng bigas tulad ng Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology at Social Welfare Department. So from 1,250 naging po 2,250 per sacks of rice. Minimal. Sabi ng isang trader na nakabili, siniguro nilang maayos ang transaksyon. I believe everything is done in due process. Pero hindi pa nila kinukuha ang biniling bigas sa NFA warehouse. Pag-aaralan ng NFA Council kung maaaring isoli ang pera sa mga nakabili ng bigas sa NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.